Ang mga babae sanay na sila ang palagi na sinusuyo, what if tigilan mo bigla? Naririnig mo na siguro to. Kung gusto mong ma-attract siya, dapat ipakita mong sincere ka. Dapat iparamdam mong mahal mo siya. Pero bakit kahit anong effort mo parang hindi siya naaapektuhan? Parang lalo siyang lumalayo? Ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Kapag palagi mong hinahabol ang isang babae, nawawala ang halaga mo. At kapag tinigilan mo siya, doon kanya mapapansin. Doon siya mapapaisip. Bakit bigla siyang hindi interesado? Bakit parang chill lang siya? At sa tanong na yan, magsisimula ang attraction. Sa Stoicism, may tinatawag na the power of restraint. Hindi mo siya hinahabol, hindi mo siya kinukulit, pero ikaw ang iniisip niya. At dito papasok ang pull effect. Napansin mo ba, kapag laging ikaw ang nagme-message, kapag laging ikaw ang nagyayaya, kapag laging ikaw ang nagbibigay, parang siya pa ang nawawalan ng gana. Kasi hindi na siya nagtatanong, hindi na siya nag-i-expect. Wala na siyang mystery. At ang utak ng tao, mas naa-attract sa mga bagay na may uncertainty. Kapag alam niyang nandyan ka lang palagi, hindi ka na exciting. Comforting, yes. Pero hindi na pinapansin. Hindi na pinag-iisipan. Pag lagi kang nandyan, hindi ka na valuable. Kasi hindi ka na mahirap makuha. At kung gusto mong ma-attract siya, kailangan mong iparamdam na kaya mong mawala. Hindi sa pagpapakita ng galit, kundi sa katahimikan na may dignidad. Sa Stoicism, ang tunay na lalaki ay marunong magpigil, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang hindi siya dapat maging alipin ng emosyon. Kapag nakita ng babae na kontrolado mo ang sarili mo, na hindi ka slave ng feelings mo, na kaya mong umiwas sa kanya kahit gusto mo siya, doon ka nagiging kakaiba. Ang lalaki na hindi nagmamadaling makuha ang isang babae, ay lalaki na may sariling mundo, may purpose, may disiplina, may focus. At yan ang tipo ng lalaking hindi madaling balewalain. Sa halip na tanungin mo ang sarili mo kung paano siya mapapaibig agad, tanungin mo, paano ako magiging lalaking worth loving? Kapag inuna mo ang sarili mo, dun kanya mapapansin dahil hindi mo siya sinusuyo. Let's get real. Kapag hindi ka nagpaparamdam, kapag hindi mo siya kinokomentan, kapag hindi mo siya tinetext kahit may rason, anong tanong ang papasok sa isip niya? Bakit hindi siya nag-message? May iba ba siyang pinagkakaabalahan? Hindi ba talaga ako mahalaga sa kanya? Ano kaya ang iniisip niya? At sa mga tanong na yan, ikaw ang laman ng utak niya. Hindi dahil nanligaw ka, kundi dahil tumigil ka. Ang lalaki na marunong manahimik ay mas maingay sa isipan ng babae. At kapag hindi niya alam kung anong iniisip mo, lalalim ang desire niya na alamin. Ito ang pull effect. Kapag hinayaan mong bumalik siya sa'yo, hindi mo siya pinilit pero kusa siyang lumapit. Sounds ironic pero totoo. Kapag hindi mo siya ginawang sentro ng mundo mo, mas lalo siyang na-attract. Kasi hindi mo siya kinukonsinti. Hindi mo siya binibigyan ng VIP access sa'yo ng libre. At kapag nakita niyang may boundaries ka, mas lalo niyang gugustuhin na makapasok sa mundo mo. Ang lalaki na busy sa purpose niya, sa goals niya, sa self-growth niya, hindi nangangailangan ng validation mula sa babae. At yan ang pinaka-sexy. Kaya bago mo tanungin kung paano mo siya makukuha, unahin mong ayusin sarili mo. Pag na-master mo yan, siya ang lalapit. The most powerful decision? Yung hindi ka nagalit, pero tinigilan mo siya. Hindi ka bitter. Hindi ka victim. Tahimik lang. Pero ramdam niya. Kasi sanay siyang hinahabol mo. Ngayon, tahimik ka na. At ang dating confident niyang feeling na andyan ka lang palagi, unti-unting nawawala. Walang padrama. Walang post. Walang paalam. Pero sa bawat araw na tahimik ka, mas lalo siyang naiisip ka. Yan ang epekto ng hindi paghahabol. You're not chasing because you know your value. Gusto mong ma-attract siya? Tigilan mo muna siya. Hindi dahil galit ka, hindi dahil sawa ka, kundi dahil gusto mong ibalik ang balance sa pagitan niyong dalawa. Kasi kung laging ikaw ang humahabol, walang thrill, walang tension, walang attraction. Kapag ramdam niyang hindi mo siya kayang iwan, nagiging kampante siya, nagiging entitled. Hindi siya natututo na pahalagahan ka. Pero sa oras na tumigil ka, sa oras na wala ka nang ini-expect,
bigla niyang mararamdaman na kaya mo palang mawala. Ang tunay na lalaki ay hindi cold-hearted, pero hindi rin siya clingy. Marunong siyang magpigil. Kaya kapag pinili mong tumigil sa pagkahumaling, hindi dahil wala ka ng nararamdaman, kundi dahil may respeto ka na sa sarili mo. At ang respeto mo sa sarili mo, yan ang magsisimulang igalang ng babae. Hindi ka nagre-reply, hindi ka nagla-like, wala kang post, tahimik ka lang. At dahil diyan, nauubusan siya ng impormasyon tungkol sa'yo. At sa utak ng babae, kapag walang sagot, lalo siyang napipressure. Bakit parang hindi na siya interesado? May iba na ba? Anong mali ang nagawa ko? Sa psychology may tawag dito, open emotional loop. Kapag hindi mo binigyan ng ending ang isang connection, lalo siyang bumabalik sa utak ng tao. So habang hindi ka nagsasalita, lalo kang nagiging tanong. At habang tanong ka, lagi kanyang iisipin. Sa panahon ng social media, lahat gustong mapansin, lahat gustong maparamdam, lahat gustong ipakita ang may nararamdaman. Pero ikaw, tahimik lang, nag-focus sa sarili. Hindi nangungulit, hindi naghahanap, at doon ka naging iba. Doon ka naging rare, doon ka naging attractive. Ang babae, mas naa-attract sa lalaking hindi umaasa. Kapag nakita niyang mas nag-e-evolve ka habang wala siya, mapapatanong siya. Bakit parang mas gumwapo siya? Parang mas kalmado siya ngayon. Mas confident siya ngayon kesa nung kami pa madalas mag-usap. Doon mo siya tinatamaan, hindi sa mensahe, kundi sa pagbabago mo. Kapag sanay siya sa attention, sanay siya sa assurance, at bigla na lang nawala ang lahat ng yun, tahimik ka lang. Pero ang tanong sa utak niya ang ingay. Wala kang sinabi, pero ang isip niya abala. Wala kang ginagawa, pero siya ang hindi mapakali. You're not chasing, you're haunting. At ang haunting, mas malakas kaysa sa pleading. Ang pinakamalupit na statement, hindi mo kailangang sabihin, kundi maramdaman niya sa pagkilos mo. Kapag tahimik ka pero ang presensya mo nararamdaman pa rin, mas malalim ang epekto mo. Hindi ka nagtampo, hindi ka nagdrama, hindi ka rin nagparinig. Pero ang kilos mo, ramdam na nagbago. Tulad ng isang paboritong kanta, hindi mo napapansin habang paulit-ulit mo siyang pinapatugtog. Pero pag nawala na sa playlist mo, bigla mong hinahanap. Ganon ang lalaki na marunong mag-let go. Hindi mo kailangang i-delete ang sarili mo, sapat na ang hindi pagpipilit. Kapag hindi mo na siya hinahanap, hindi mo na siya pinaparamdam, hindi mo na siya sinusuyo, mas lalo siyang nahahatak pabalik. Hindi ito laro, hindi ito manipulation. Ito ay epekto ng emotional space na iniwan mo. At sa space na yon, doon niya na-realize ang halaga mo. Kung gusto mong lumapit siya sa'yo, hindi mo kailangan lumapit muna. Hayaan mong siya ang hanapin ka. Dahil ang babae hindi na-attract sa lalaki na kaya niyang balewalain. Na-attract siya sa lalaking hindi niya maintindihan, pero hindi niya makalimutan. At ang lalaking yon, ikaw yon. Kapag pinili mong tumigil, nagparamdam siya. Matapos ang ilang araw o linggo ng katahimikan, bigla siyang nag-like, nag-send ng hi, nag-comment, nag-reply. At ngayon, ikaw ang tinutokso ng sarili mong damdamin. Pero teka lang, hindi ibig sabihin na nagparamdam siya, ikaw ay dapat bumalik agad sa dati. Kapag siya ang unang nag-message, natural lang na matuwa ka. Pero huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-reply agad. Huwag kang magpadala sa excitement. Huwag kang bumalik agad sa old dynamic niyo. Dahil kung bibilis ka, babalik din siya sa pagiging kampante. Bakit siya nagparamdam? Curious lang ba siya? Bored ba siya? May naalala lang ba siya? O talagang namiss ka niya? Ang stoic na lalaki ay marunong kumilatis. Hindi lahat ng mensahe ay sincere. Minsan, sinusubok lang niya kung andyan ka pa rin. Kapag nakita niyang andyan ka pa, mawawala ulit siya. Kapag nag-reply ka, keep it short. Be respectful. Pero huwag kang pa-cute. Huwag mong ipakita na excited ka. Kasi kapag nakita niyang kalma ka lang, mas lalo siyang malilito. Bakit parang hindi na siya tulad ng dati? Bakit parang hindi na siya masaya na nag-message ako? At sa confusion na yon, doon siya muling mahuhulog. Hindi lahat ng babae na nagparamdam ay seryoso. Kapag simpleng hi lang ang sinabi niya at nag-reply ka pero wala siyang follow-up, itigil mo ulit?
Hayaan mong siya ang mag-effort. Hayaan mong siya ang magtanong. Dahil kung totoo siyang curious, susundan niya yon, normal yan. Dahil matagal mo siyang hinintay. At ngayon parang may pag-asa ulit. Pero ang tanong, anong klaseng connection ba ang gusto mong ibalik? Yung dating ikaw lang ang nagbibigay, siya lang ang tumatanggap? O gusto mong magkaroon ng balance? Kung gusto mong buksan ulit ang pinto, siguraduhin mong hindi ka ulit papasok sa parehong kahinaan. No chasing. No overgiving. No losing your dignity. Kung magpaparamdam siya, hayaan mong siya ang magpakita ng effort. Sa psychology, maraming babae ang gumagawa ng emotional check-ins para lang tingnan kung andyan ka pa. Kung andyan ka na nga, lalakas na ulit ang loob nilang balewalain ka. Kaya kapag siya ay nagparamdam, observe, don't react. Respond with calmness, not desperation. Ang stoic na lalaki, kahit kinakausap na siya ng babae, hindi siya bumabalik sa pagiging tagasunod. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang may control sa sarili mo. Kahit pa sinasabi niyang na-miss kita, dapat mong tanungin ang sarili mo. Deserving ba siya sa bagong version ko? Deserving ba siya sa focus ko ngayon? Yung dating ikaw, laging online para sa kanya. Laging available. Laging oo. Pero ngayon, hindi ka na ganun. May standards ka na. At kapag nakita niya yon, lalo siyang mahuhumaling. Nagpakita siya, nagparamdam, at nag-reply ka, pero hindi ka bumigay. Wala kang bitterness, wala kang drama, pero pinakita mong iba ka na. At yan ang pinakamakapangyarihang paraan para maramdaman niya kung gaano ka-valuable ngayon. Kapag siya ang unang nagparamdam, huwag kang matuwa agad. Hindi porket nag-reply siya, ibig sabihin okay na ulit kayo. Hindi porket nag-like siya, habol na siya ulit. Responsibilidad mo bilang lalaki na protektahan ang sarili mong dignity. At kung magbabalik man siya, ikaw ang pipili kung karapat-dapat pa ba siya sa bagong ikaw. Ang karamihan sa babae, sanay na sila ang pinipili. Lalo na kung attractive sila. Sanay silang may umaaligid. Sanay silang may naghihintay. Pero kapag isang lalaki ang tumanggi, lalo na kung dati ikaw ang habol ng habol, dun siya natutulala. Bakit hindi niya ako pinili? Hindi na ba ako sapat? May iba na ba siya? Hindi ka sumigaw. Hindi ka nang bastos. Pero sa pagpili mong hindi na siya habulin, para mo na rin siyang sinampal ng tanong na hindi niya kayang sagutin. Kapag nakita niyang ikaw yung dating naghahabol, ikaw yung dating sweet, ikaw yung laging andyan, pero ngayon hindi mo na siya pinili, masisira ang projection niya. Sa psychology, ito ang tinatawag na ego disruption. Kapag ang reality ay biglang bumangga sa image na akala niya totoo, nagkakaroon ng mental imbalance. At dun siya bumabalik sa'yo. Hindi dahil mahal ka niya agad, kundi dahil gusto niyang ibalik ang power. Walang closure, walang away, walang confrontation. Tahimik lang, pero ikaw ang hindi niya maalis sa isip niya. You became the exception. At ang utak ng babae, hindi pinapalampas ang mga lalaking hindi nagpapahabol. Biglang mararamdaman niyang, sana pala di ko siya pinakawalan. Sana pala nag-effort ako dati. Sana ako na lang ulit. Bakit ngayon ko lang na-realize kung gaano siya kahalaga? At ang pinakamasakit para sa kanya, wala na siyang access. Hindi ka na bumalik. Hindi ka na nagpaparamdam. Pero ang presence mo, nandoon pa rin sa bawat bagong lalaking kinikilala niya. Hinahanap niya ang energy mo sa iba. Ikinukumpara ka niya sa mga bagong dumating. Pero walang makapantay dahil wala na nga ang original. Habang siya ay stuck sa regret, ikaw ay busy sa pag-angat. Physically mas ayos ka. Mentally mas kalmado. Spiritually mas buo. Socially mas mataas ang value mo. At habang nakikita niyang mas gumaganda ang buhay mo kahit wala siya, mas lalo siyang natutunaw sa guilt. Hindi ka nang block. Hindi ka nagtapo ng masasakit na salita. Pero hindi mo na siya pinili. Hindi mo na siya hinabol. At yon ang pinaka nakakabaliw para sa kanya. Ikaw ang lalaking kaya siyang pakawalan. Kahit kaya mo naman siyang mahalin, hindi mo kailangang magsalita para iparating na tapos ka na. Ang katahimikan mo, mas malakas pa sa anumang paliwanag. At dahil wala siyang nakuha mula sa'yo, hindi rin siya makabuo ng closure. Habang ikaw ay move on na, siya ang naiwan sa tanong. Nagbago ka, tumahimik ka, umangat ka.
At hindi mo sinubukang ipakita sa kanya lahat ng iyon. Pero nakita niya, narinig niya, nararamdaman niya. At sa katahimikan mo, mas naramdaman niya ang halaga mo. Kapag pinili mong hindi na siya balikan, hindi mo siya sinaktan. Minahal mo lang ang sarili mo sa wakas. Hindi ito pride. Hindi ito pambuboy. Dahil tayong respeto sa sarili. At kapag ikaw ang tumanggi, hindi ka lang naging lalaki. Naging tunay kang stoic. Kung handa ka ng bitawan ang hindi ka pinili noon, comment mo sa baba. Pinili kong mahalin ang sarili ko kahit hindi na siya kasama.